ko alam na ganun pala ang tingin ni Tali sa akin. Huwag mo nang intindihin yun. Alam ko namang wala ka namang masamang intensyon. Tsaka si Tali, insecure lang yun. Lalo na ngayon, dahil sa mga nangyari. Pero naiintindihan ko naman siya eh. Tsaka baka nga sumobra na ako. Maybe I crossed the line. Kaya naging emotional siya. Nay, thank you for choosing me. Alam mo, Tali, hindi ko talaga alam kung ano pumasok dyan sa isip mo. At nagawa mo yun. Hindi ko nga rin alam na kung ano yung pumasok sa isip ko. Sa tingin mo ba talaga ipagpapalit kita sa iba? Pwede ba naman yun? Magagawa ko ba yun? Tali, ikaw ang anak kong babae. Sobrang insecure kasi ako na sa pagmamahal niyo. Ayokong may makakuha nun. Pagkahati ko na nga si Tyrone, tapos ngayon bigla pang sisingit. Bel, wala ka namang ginagawang masama. Pero aminin ko, inisip ko kasi Na ano? na sana nanay ko rin si Tita Rosel. Na sana siya na lang ang umampon sa akin. Siguro dahil nandito pa rin yung longing ko para mahanap ng tunay na nanay ko. Hindi naman sumisingit si Belle. Ay, kahit na. Sana naman maintindihan niyo ako. Mahirap yung sitwasyon sa akin. Sa campus, lahat pinapansin si Bess. Siya yung mahal ng lahat ng tao doon. At dito na lang ako bumabawi sa inyo. Kaya sana naman ibigay niyo na to sa akin, Nay. At least ngayon na emosyonal pa ako. Nay, gusto kong patunayan niyo. Patunayan? Oo. Huwag na kayo ever magpakita kay Belle. I-cut off na natin lahat ng mga connections natin sa kanya. Sige, mauna na ako. Huwag mo na ako ihatid sa terminal ng jeep. Ito na ako Magji-jeep ka? Hindi ba may driver ka? Ba't ayaw mo na lang magpasundo? Nagtitipid kasi kami ngayon, so wala kaming driver. Alam mo naman, hindi maganda ang lagay ng business namin. Pero okay lang, sanay naman ako mag-commute. Okay lang yun. Kaya ko naman Ako na lang maghahatid sa'yo. Okay lang. Sanay naman ako. Ah. Sige. Bye. Belle, Tita Rosel. uuwi ka na ba? Opo. Pasensya na po sa nangyari kanina. Pasensya na rin na. Mag-iingat ka ha. Opo. Belle, huwag mong kakalimutan lahat ng mga biniling ko sa'yo ha. Patuloy mong mamahalin yung mga magulang mo kahit na hindi mo sila kadugo. Okay po. Pero, bakit po kayo nagbibili ng ganyan? Meron kasi sana akong hihilingin sa'yo. Hindi to madali para sa akin. Pero alam ko maiintindihan mo ako. Okay po. Ang hihilingin ko sana sa'yo, Belle, ito na sana yung huli nating pagkikita. Huwag na muna tayong magkita, huwag na din muna tayong mag-usap. Po? Nay, bakit naman po? Kasi anak,
Yun yung hiling sa akin ni Tali. Gusto ko sana siyang pagbigyan. Para na rin matahimik siya. At saka para magkaroon na rin siya ng kumpiyansa sa pagmamahal natin. Pero Nay, napaka-unfair naman kay Bel. At mabuting kaibigan si Bel. Wala naman siyang masamang ginagawa. Okay lang. Wala pong problema. Tsaka, pamilya niyo naman po si Tali. Dahil pasensya na. Okay lang po. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Pero, grateful po ako na at least sa maikling panahon, nakasama ko naman po kayo. At least ngayon, naranasan ng maging anak, maging kapatid, maging kaibigan. At sobrang grateful po ako na maging parte po ako ng pamilya niyo. Thank you po. Ben, sigurado ako balang araw, maaayos din ang pamilya mo. Basta, huwag ka lang mawawalan ng pag-asa, ha? Napakabuti mong bata. Maraming salamat po, Tita Rosel. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka din namin. Ano, masaya ka na ikaw yung pinili. Naman. At dapat naman talaga ako yung piliin. Hanggat ako yung anak, akin lang yung nanay ko. Alam mo, iba ka rin talaga, no? Pero at least alam ko na hinding-hindi ka na maaapi, di ba? Abay, syempre. Hanggat nandito ako, hindi magkakaalaman na mag-ina yung dalawang yan. Never. Hawak natin ang sikreto at suportado kita, anak. Mahal ko si Tyrone. Para ko na siyang anak. At nararamdaman ko na nangungulila siya sa kanyang ama. Kung iniisip po ninyo na ako yung ama ni Tyrone, ay nagkakamali po kayo. Imposible yun. Bakit? Tyrone, kailan ka pinanganak? Yung eksaktong date ha? Yung pasyente nyo ba, ang pangalan Rosel? Siya ang tinutukoy ko na nanganak ng kambal. Pero isang buwan ang pagitan ng dalawang sanggol.